Senator Jinggoy Estrada sinagot ang umuugong na palitan sa liderato ng Senado. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Yes, Daniel. Yes, Angelique, mabilis nga lumusod sa Senate Committee on Finance sa panukalang budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Personal na humarap sa mga senador si Executive Secretary Lucas Bersamin para ipresenta ang panukalang budget ng OP. Ayon kay Bersamin, pinahalagahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang sangay ng gobyerno, ang legislative at ang executive, para sa common goal ng development. Para sa taong 2025, higit 10 billion pesos ang hiling ng OP. While this amount is 1.88% lower than the budget of the Office of the President in fiscal year 2024 and represents a mere 1/9 of 1% of the proposed total national budget for fiscal year 2025, we believe that the amount will be enough for the President to meet the exacting demands of being the head of state and of government, the chief architect of Philippine foreign policy, and the commander-in-chief. Despite the reduction in the budget being proposed, rest assured, Your Honors, that the same will not affect the delivery of services of the President to our people. At Angelique, dahil nga may umiiral na inter-parliamentary courtesy, ay hindi na pinahaba ng mga senador ang talakayan sa budget ng OP. Bagkus nagpaabot pa ng suporta ang ilang senador sa panukalang pondo nila. Maraming mga gandang programa ang simulan ng ating Pangulo para sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, agrikultura, kabuhayan, kalusugan at edukasyon. Nakikita natin ang mga buting inahatid ng mga ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Samantala, Angelique, sa iba pang ganapan dito sa Senado, may umuugong na naman ngayon na haka-haka na palitan umano ng liderato. Walang malinaw na lumalabas na pangalan ng mga senador, pero pinabulaan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may balak siyang palitan si Senate President Francis Escudero. Hindi po totoo yan. Wala po akong bala. Okay? Nagtataka ako, nagugulat ako dito sa mga kumakalat ng mga usap-usapan na papalitan na raw yung ating Senate President. Wala po katotohanan. Samantala, Angelique, sa iba pang kaganapan, tinalakay din ang panukalang budget ng Office of the Ombudsman, pati na ng Commission on Audit sa Senate panel. Angelique? Okay, kapag may mga umuugong na mga balita ng palitan ng liderato sa Senado, saan madalas nanggagaling ang ganyang kwento o usapin? Alam mo kasi, Angelique, sa totoo lang, no, kadalasan naman talaga na nangyayaring kudeta o yung tinatawag na palitan ng liderato ay biglaan yan eh. Na-experience ko na rin yan sa House of Representatives. Biglaan lahat ng mga nangyayari and bigla-bigla ka na lang manggugulat sa mismong araw na yon. Tsaka lang nangyari yung palitan ng liderato. Pero usually, Angelique, kapag yan nga ay sumingaw o lumabas na agad yung palitang yan, kadalasan hindi naman talaga nangyayari. At sa tanong mo kung saan lumalabas, saan unang kumakalat yan, iba't ibang sources din kasi, Angelique, no? Iba't ibang mga sources din na hindi na lang natin pinapangalanan. Kadalasan sumisingaw nga yan. Pero sa malinaw ngayon, Angelique, walang beripikadong ulat na magkaharap nga ng palitan ng liderato dito sa Senado. Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.